magiging labor. No? Labor-oriented. Pag kaya nung laborer na lang, imbis na yung makinarya, yung trabaho, ibigay sa labor. Pero kung ibig sabihin naman nun, pag makina, isang buwan, pag laborer, 1 year, medyo hindi utabla yun. As much as possible, lahat ng pwedeng gawin sa paggawa natin ng infrastruktura na hindi mapapatagal masyado ng proyekto, ay dapat ibigay doon sa tao. Para yung gagawin nating job generation. Isa po yun sa mga naisip. Pero yung immediate, yun ang papasok. Meron rin sa informal sectors, nung araw ko pa na iniisip, sa housing, meron pwedeng standardize yung gawaan ng hamba, pintuan, etc. Pwede natin i-centralize yan. Iubliga natin yung mga kontratista, mga developer, dito ay kumuha, yung trabaho ibigay sa inyo. Pag-aralan ko lang ng konti sa batas, baka bawal ho yung i-monopolize natin yan. Meron tinatawag kasing restraint of trade. Bawal rin ho yata yan. Hanapan natin, marami tayong magaling na abogado. Paano ba gagawin na livelihood at income generating to? Nung sektor na gusto natin tinutulungan, na meron na naman talagang parang tiyak, no? May skills na ipapasa sa inyo, may market na pupuntahan yung produkto nyo.